Buti na lang at natagpuan ko din ang titulo nitong lupa. Ang maganda pa sa akin pa rin to, nakapangalan. Anak Jose, sana gumaling ka na. 3 oras na pero hindi pa rin bumababa ang lagnat, ma. Kasalanan to ng mga taong sakim na pilit ng aagaw ng ating lupain, ma. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana nagkaganito si Jose. Ano anak, kamusta na si Jose? Sobrang init pa rin po niya, ma. At wala rin siya ganang dumede. Dalhin na po natin siya sa pagamutan, ma. Nag-aalala na kasi ako. Sige anak, ihanda ko lang mga gamit niya. Ma'am, baka pwede niyo po matignan ng apo ko. Sobrang taos kasi ng lagnat niya. Baka mapano po siya. Oo naman po ma'am, wag po kayong mag-alala, kami po ang bahala kay baby. Pero tanong ko lang po, may pera ho ba kayo? Nasa magkano po ba ang kailangan? Kahit mga 10,000 po sa down payment para maasikaso na namin si baby. Ang mahal pala dito, ma. Baka pwede po matignan muna ang anak ko at ihahabol na lang ang bayad. Pasensya na po kayo sir, need nyo po muna magbayad. Kaso tignan mo, emergency na to, hindi mo ba nakikita? Inaapoy na ng lagnat ang anak ko. Mas inuuna nyo pa ang pera kesa sa buhay ng tao. Mga wala kayong kwenta. Halika na anak, umalis na tayo dito. Patawad, anak. 10 oras ang layo ng public hospital dito sa atin, ha. Halika na Rodel, umuwi na muna tayo at maggagabi na. Baka wala tayong masakyan pabalik ah. Opo, ma. Papainumin ko na lang muna siya ng gamot. Anong nangyari dito? Bakit naging laruan yung mga traktora? Hoy, ikaw, halika nga dito. Boss, bakit po? Ikaw yung isang operator, di ba? Saan nyo dinala yung mga traktora dito? Ako nga boss, pero wala akong alam. Kumain din kami. Lagot ako kay Don Fernando nito, sa kanya pa naman ang mga yon. Boss, yung plate number nitong mga laruan, parehas sa dala natin. Nako, si Don Fernando tumatawag. Hello, Jerry. Kamusta yung pinapagawa ko sa inyo? Wala naman bang nanggugulo dyan, lalo na yung nanay ni Veronica? Boss, wala naman, pero may problema tayo. Yung 3 traktora nyo po ay nawawala. Pinagluloko ba ako? Ang laki-laki nun, paano mawawala yun, ha? Huwag mo ko subukan, Jerry, may paglalagyan ka talaga sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo, Don Fernando. Ipapahanap ko na po muna sa kanila. Pasensya na po sa abala. Kayong 3 operator, hanapin nyo yung mga traktora kung ayaw nyong ikaltas ko sa inyo ang bayad doon. Sige, boss. Ikaw bata ka, anong oras na ngayon ka lang umuwi? Alam mo naman na bali-balita dito sa atin yung gumagalang kalbong aswang. Matotoo po ba yun? Hindi ko alam, mas maganda nang nag-iingat. Tara na, pasok na sa loob. Ang tanda-tanda na ni ate, naniniwala pa sa mga kwentong barbero. Makapunta na nga sa sweetie pie ko. Nakakainis. Ang haggard na tuloy ng face ko. Ayaw kasi ako ihatid ng sinakyan ko kanina. Ano kaya yun? Baka aso lang. Hello kuya, ayos ka lang? Baka pwede magpatulong magbuhat. Kuya? Wow! Wow! Aswang! Tulungan niyo ko, sweetie pie! Tumigil ka! Wag mo akong habulin! Pasensya na kayo, ma, at kinapos tayo sa pamasahe. Hayaan nyo po, sisipagan ko pa sa susunod sa pagtatrabaho. Ayos lang anak, alam ko naman sobrang sipag mo at saka sanay naman din ako maglakad at exercise ko na din to. Buti naman at nakasalubong ko kayo! Kayo na ang hahabulin ng aswang! Anak, parang si Veronica yung nagmamadaling dumaan sa atin. Oo nga po, may sinasabi siyang aswang daw. Ang bilis tumakbo ng babaeng yun, pero buti na lang nandyan kayong dalawa. Ikaw matanda, siguradong hindi ka makakatakbo ng mabilis. Hala anak, eto siguro yung sinasabi ng babae kaninang dumaan. Hawakan niyo po muna si Jose, ma. Ako bahala dyan sa halimaw na yan. Tingin mo mananalo ka sa akin? Kahit gutom ako, mas malakas pa rin ako sa'yo. Napakabango naman talaga niyang batang kasama niyo. Bago ka makalapit sa anak ko, kamao ko muna ang una mong matitikman, halimaw ka! Teka, bakit hawak niyo yung batang yan?
Yan yung batang nagliliwanag sa gubat at nagpalaki ng unggoy. Pamilya siguro kayo ng mga aswang. Ayoko na, tatakas na ko, wag niyo kong habulin ha! Halika na, magmadali na tayong umuwi. Hindi na tayo ligtas sa lugar na to. Mukhang madami na nakakaalam sa kapangyarihan ni Jose. Kawawa naman ang apo ko dahil sa mga masasamang taong yun. Napilitan tuloy siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Hindi ko na siya kayang makita na nahihirapan. Kailangan ko na ito ipaalam sa mahal na hari para siya ay matulungan. Mahal ko, kailangan may gawin na tayo sa ating apo. Baka lalo siyang mapahamak kung tatagal pa ang sakit niya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Huwag mo naman sana idamay ang bata sa galit mo sa kanyang ama at kay Lyra. Huwag ka nang mag-alala, may pinadala na ako sa kanyang bantay nakaraan pa. At uutusan ko itong pagalingin ng apo natin. Kahit na anong mangyari, hindi ko siya papabayaan. Lalo na't taglay niya ang kakayahan nating mga diwata. Anong lugar tong nadaanan ko? Bakit? Parang pamilyar siya sa akin. Ngunit hindi ko maalala kung ano ang meron dito. Bakit kaya sobrang dami kong hindi maalala? Teka, ito pala ay lihim na lagusan na tanging ako lang ang makakapagbukas. Matignan nga kung saan ito patungo. Parang mundo ito ng mga tao kay ganda ng mga tanawin. Ano tong nakaukit sa puno? Lyra love Rodel forever. Aray, sumasakit ang ulo ko. Ano tong mga alaalang pumapasok sa isipan ko? Prinsesa Lyra, ayos ka lang po ba? ikaw pala Buboy. Teka, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito sa mundo ng mga tao? May pinapabantay po sa akin na bata ang mahal na hari. Sa katunayan po niyan, pabalik nga po ako sa tahanan nila ngayon. Sino naman kaya ang batang yun? Hala, may anak sa labas si ama? Tara nga, isama mo ako at titignan ko ang batang sinasabi mo. Sige po, pero bago ang lahat, magpapalit po muna ako ng anyo. Tara na po. Buboy, kawawa naman tong taong to. Bakit dito siya natutulog sa gilid ng daanan? Oo nga po, mahal na prinsesa. Ay siya, hayaan ko na lang at mukhang masarap naman ang tulog niya. Baka magalit lang siya pag ginising ko, mukhang puyat na puyat. Rodel, kanino kaya tong mga pera na nakuha natin sa daan? Napakalaki nitong halaga, bakit kaya iniwan lang nilang nakakalat? Kaya nga po, ma. Malaking tulong na sana sa atin to, lalo na kay Jose. Na pwede na natin siya mapagamot sa private hospital. At panglipat ng tirahan dahil may nakakaalam na sa kapangyarihan ni Jose.